Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So sa video na to ay magkokomento tayo dito sa pinakabago at pinakamainit na balita ngayon at ito po ay yung naging kudita sa Senado na medyo matagal-tagal na rin nating hinulaan at ang ikalawa naman ay itong biglaang pagsulpot ni Senador Bato de la Rosa at itong naging munting kaguluhan sa Senado. So dito muna tayo sa naging regudon ngayon sa Senado. Alam naman natin at nabalita naman sa lahat ng social media at maging sa mainstream media na nagkaroon ng palitan ng liderato sa Senado at ang bago natin ngayong Senate President ay si Senador Alan Peter Cayetano. So sa botong 14 o 13-9 ay napalitan si dating Senate President Tito Soto ni ngayon ay Senate President Alan Peter Cayetano. So matagal na nating sinasabi ito na hindi nakakasiguro si dating Senate President Tito Soto sa kanyang posisyon at malimit kung sinasabi na hindi lahat ng miyembro ng majority bloc ay talagang solid sa kanya at hindi naman tayo nagkamali, hindi ho ba? Dahil sinabi natin sa ating mga nakaraang video na ang nakikita ko na dating miyembro ng majority ni Senador Tito Soto na magkapatid na Villar ay nakalalamang na siyempre alam naman natin na sinuportahan ni VP Sara Duterte ang mga Villar. So yun yung dalawang unang bumaliktad at lumipat sa kabilang bakod. Ika nga ang isa pa na hindi ko inaasahan na magtatawid bakod ay si Senador Loren Legarda. Alam naman po natin na napabalita noon na si Senador Loren Legarda ay di umano ay nakipagkasundo kay Senate President Tito Soto noon na term sharing ika nga. So hindi natin nalaman na yung kumpletong detalye ng balita na yon, yung term sharing na yon, pero sa tingin ko minasama ni Senador Loren Legarda yung pangyayari na yon at idagdag mo pa siyempre dito yung naging problema ng kanyang anak na si Congressman Leviste. So isa yon sa mga nakikita ko naging dahilan kaya naglipad bakod si Senador Loren Legarda dahil siyempre katulad na sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga nangyayari sa mundo ng politika ay umiikot ika nga sa political ambitions, political career ng isang politiko. So at saka political interest siyempre. So alam naman natin ang mga issue ng mga nabanggit na senador na yon. Nakaligtaan ko lang kung sino yung isa, si ano yung ata yun. Yung kapatid ni Senador Alan Peter Cayetano na si Cayetano yun si Pia Cayetano. Senador Pia Cayetano, alam naman natin, syempre hindi niya pwedeng iwan yung kanyang kapatid at syempre yung kapatid niya ang pinili ng nakararaming mga senador na pumalit kay Senador Tito Soto. So, syempre, susuportahan niya yon. So, from 9 na minority, nagdagan ng 4, so 13 sila. 13 na boto laban sa siyam. Dalawa yata yung nag-abstain. Yung isa doon ay si nakalimutan ko na rin. Well, hindi naman siguro mahalaga kung sino yung mga
nag-abstain. Siyempre, alam naman natin na ang katwiran sa mga nag-abstain, ika nga, playing safe sila. Hindi ba? Pagdating sa mga ganung bagay, medyo natatabangan ako sa mga ganung tao dahil pinakikita lamang nila na wala silang paninindigan. Hindi ho ba? Kaya playing safe sila. Nag-iisip na lang sila ng katwiran para mabigyan ng hustisya yung kanilang naging desisyon. So, noon ko pa sinasabi na hindi magtatagal na Senate President si Tito Sotto dahil una, marami talagang mga mga desisyon, mga galaw si Senador Tito Sotto na hindi naiibigan ng kanyang mga kasama. Lalong-lalo na siyempre yung mga involved ngayon sa mga maanumalyang korupsyon. So, siyempre, inaasahan ng mga kapwa niya senador na magkakaroon sila ng kahit na konti proteksyon sa kanilang Senate President. Pero, well, nakikita naman natin lahat na hindi gano'n na nangyayari. At hindi man sabihin ng ilan, nakikita natin na pro-administration si Senate President Tito Sotto. So, siyempre, kung ikaw ay humaharap sa isang kontrobersya, sa isang katulad na lang nitong mga iniimbestigahang mga flood control projects at ikaw ay involved, siyempre, mapapaisip ka rin na wala din lang naman ako makikitang o wala rin lang naman ako mapapalang proteksyon sa aking Senate President. Di ba kailangan tumanap din ako nung aking makakampi. So, natural yan. Bagamat pangit pakinggan, pangit tingnan, yan talaga ang mundo ng politika. Kung saan ka makikinabang, doon ka. At kung sa tingin nila, makikinabang sila kay Senate President Alan Peter Cayetano, doon sila kakampi. So, yun ang nangyari. Ang isa pang inuugnay dito, kaya nagkaroon ng regulon o palitan ng liderato sa Senado, ay syempre itong impeachment case na katatapos-tapos lang kanina sa Kamara. At sa botong 257 ay maipapanik na sa Senado ang impeachment case ni VP Sara. So, meron din nagsasabi na related ito sa impeachment case, at kapag dumating na sa Senado ang impeachment case na to, ay syempre haharangin na ng mga pro Duterte. So, alam naman nating lahat na itong bagong liderato at ang bagong majority bloc ay mga pro Duterte. So, ngayon pa lang ay marami ng komento na i-discarril na nila yung impeachment case ni VP Sara. Kaya marami sa ating mga kababayan at mga supporters ni VP Sara ang nagbubunyi dahil masasabi nila na kung hawak ng administrasyon ng Kamara, hawak naman ngayon ng mga Duterte ang Senado. Well, may katotohanan din naman yung mga sinasabi nila. Pero ito ang sa akin dyan. Matagal ko na sinasabi na dapat matuloy itong impeachment case na to dahil ito lamang ang nag-iisang pagkakataon para mapatunayan, mapabulaanan ni VP Sara ang mga ibinibintang sa kanya na di umano ay paglustay sa pondo ng bayan. Hindi ba? Hindi siya dumalo sa mga pagdinig ng Justice Committee ng Kamara dahil naniniwala siya na hindi siya makakakita ng patas na laban pagdating sa Kamara. Well, yun din naman ang opinion ng marami dahil kitang-kita naman na ang purpose talaga ng Justice Committee ng Kamara ay para siraan si VP Sara. At least, yun ang opinion ng nakararami. Ngayon, na maitatransmit na o itinransmit na yata ng Kamara sa Senado ang impeachment case ni VP Sara ay,
biglaan naman ang pagpapalit ng liderato na inaasahan naman ng marami, hindi ba? So, ano ang ika nga inaasahan ng isang kagaya ko, hindi ba, na syempre naghahanap din ng kalinawan, clarity ng kalinawan, yan, ng katotohanan sa kung totoo ba talaga na ika nga nangupit ng dambong ng pera ng bayan si BP Sara. Alam ko ang tumatakbo ngayon sa isip ng mga senador, lalong-lalo na kay Senator Robin Padilla, at sinabi niya na kapag ka pumanik sa Senado ang impeachment case si BP Sara ay kaagad-agad niyang haharapin. Pero isang bagay ang nakakalimutan ni Senador Robin Padilla. Hindi si BP Sara ang nagbumoto sa kanya para makarating siya sa Senado, o hindi ang taong bayan. At marami din naman, kahit itangge ng mga pro Duterte, marami din namang mga tao ang nagnanais na malaman kung may katotohanan nga ba talaga ang mga ibinibintag na ito kay BP Sara Duterte, at dapat maging impartial siya. Hindi ko naman sinasabi na dapat harangin na niya. Hindi ba? Maling diskarte yon para sa akin. Para sa akin, ang pinakamagandang diskarte is, hindi ba, ituloy itong impeachment case sa total. Hindi naman siya dapat mangamba kung tutuusin, dahil sila na ngayon ang bagong majority. At anuman ang mga ika nga balitaktakan, ebidensya na lalabas sa impeachment court ng Senado, sa bandang huli, ito ay pagbobotohan pa rin ng mga senador. At kung ma-impeach si Sara o hindi, halos masasabi natin na nasa 70 to 80% na ma-acquit si BP Sara. Pero ang pinakamahalaga dito ay dapat mapakinggan ng tao ang ika nga mga ilalahad na ebidensya ng prosecution, at kung papaano ito pabubulaanan ng depensa ni BP Sara. Dapat na makita ng tao yan. Ika nga, para masabi, ma-legitimize. Ika nga, ma-legitimize. Tama yung English ko. Ang liderato ni Senador Peter Alan Cayetano. Ni Alan Peter Cayetano. So, dapat patuloy. Pero inaasahan ko din na kung matutuloy ito, at sana umaasa ako na matutuloy, hindi magtatagal ito. Siguro pinakamatagal na kung uumpisahan, dahil yung mga salita na forthwith, ika nga, o kaagad-agad na mag-convene ang Senado, siguro para sa akin, para lang sa akin mga amo, matagal na ang isang buwan para litisin itong impeachment case ni BP Sara, dahil tama din naman yung mga naging pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano na bagong Senate President, na hindi lang ito ang dapat tutukan ng Senado. Handyan yung walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ng krudo, ng gera sa Middle East, itong mga korupsyon na nagaganap, hindi pa matapos-tapos. Yan pa nga pala. So marami rin na nagtatanong kung since nagpalit ng liderato, babalik ba bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Senador Marcoleta. Well, nakalalamang na mabalik, dahil siya lang naman ang isa sa mga abogado na qualified na humawak nitong committee na to. Hindi ho ba? So, para sa akin, mas interesante yung kay Senador Marcoleta. Hindi dahil kinakampihan ko siya. May alam natin na may konting pabor na makukuha ang ika nga, ang kampo ng mga Duterte sa Blue Ribbon Committee. Pero at least, hindi ba makikita natin ang katotohanan sa kanya? Dahil
ikikriticize din siya ng mga kapwa niya abogado. Marami din siyempre ang tutuligsa sa kanya, sakasakalit magkamali siya. At sa ikalawang pagkakataon, kung sakasakali na mahawakan niya ang Blue Ribbon Committee, mas magiging maingat na siya. Hindi ba? Kasi nung una, alam naman natin na bago senador siya at bago lamang siya humawak ng ganung makapangyarihang komite, so inaasahan ang mga pagkakamali sa parte niya. Pero sa ikalawang pagkakataon, luluubin na siya ang magiging Blue Ribbon chairman, sa tingin ko medyo maghuhunos dili na siya at mag-iingat na siya. So, kaabang-abang ang mga magaganap ngayon sa Senado. At siyempre, karugtong na neto yung ikalawang paksa na nais nating pasadahan. Ito nga pong bigla ang pagsulpot ni Senador Bato de la Rosa. So, siyempre, marami nagsasabi na kaya lumitaw si Senador Bato de la Rosa ay alam niya na magkakaroon ng regudon sa Senado at kakailanganin ang kanyang boto. Hindi ho ba? Na sa tingin ko may katotohanan naman dahil sa nakita nating mga footage at kung papalarin ako na makakuha ng yung footage na yon na hinahabol siya ng NBI, nadapa siya at kung ano-ano pa at maging ng mga kaganapan sa loob ng Senado, makikita nyo sa background ko. So, sa dinaan ng hirap at excitement, sugat, pasakit, luha ni Senador Bato de la Rosa, alam niya na magkakaroon ng regudon at kailangan ng tulong. Well, hinahangaan ko siya ron dahil inilagay niya sa peligro ang kanyang sarili. Kung sakasakalit nadapuli siya ng mga NBI, baka hindi nga siya nakarating dito sa sesyon ng Senado at hindi siya nakaboto. Pero siyempre, natawa din ako dahil mabilis palang tumakbo si Senador Bato de la Rosa dahil maano pa siya, magilas pa siya. Talagang healthy living ang senador. Sa ganong edad, inaasahan ko na medyo mabagal-bagal na rin siyang tumakbo pero mabilis pa mga amo, mabilis pa ang kanyang pagtakbo. At syempre, pinag-uusapan na rin lang natin si Senador Bato de la Rosa ang dahilan ng paghabol sa kanya ng mga NBI ay upang para hulihin at iserve sa kanya yung warrant na inilabas ng ICC noon pa palang nakaraang taon dahil nakita natin yung petsa, November 25, 2025. So, pasikretong ano pala to? Pasikretong arrest warrant ng ICC. Meron palang ganun. So, nalalambungan itong arrest warrant ng ICC na to dahil para bang self-serving. At marami ang nagtatanong bakit ngayon lang inilabas dahil ba boboto si Senador Bato de la Rosa para maiwasan o mapigilan ang pagpapalitan ng liderato. Maraming mga ganong espekulasyon. Pero syempre alam naman natin ang sagot dyan at ang sagot dyan nakalalamang sa ganon. Hindi ho ba? So, yung mga bagay na yan ay masasagot sa mga darating na araw. Pero ang natitiyak ko lamang sa pangyayari na to, talagang una, ninais ni Senador Bato de la Rosa na umatin sa sesyon dahil alam niya, nakakailanganin ng boto niya. Mahalaga na makarating siya sa plenaryo para makaboto. Sigurado ako doon, hindi siya pwedeng magmaang-maangan doon. Ikalawa, makakakuha na siya ng proteksyon magmula sa bagong Senate President. Para may kumanlong sa kanya. Saka sakalit totoo nga itong ICC warrant arrest warrant na to. At syempre, knowing Senador Alan Peter Cayetano ay abogado yan, so medyo mahihirapan yung arresting team na ma-serve
at makuha si Senador Bato de la Rosa, dahil pagka nadala si Senador Bato de la Rosa ng mga NBI, alam naman natin na dadalhin kagad siya sa dahig. Hindi ho ba? At sa ikalawang pagkakataon, gagawa na naman ng pagkakamali ang ating gobyerno. So sa tingin ko, dapat kung lilitisin man o kung sasampahan man ng kaso si Senador Bato de la Rosa, sa tingin ko, hindi naman siya ganun kataas sa aking opinion para bitbitin pa sa dahig. Siguro dito lang pwede nang dinggin yung kanyang kaso. Para mapatunayan naman natin sa buong mundo na ang judicial system, ang ating mga korte dito sa ating bansa ay gumagana. Hindi ho ba? Siguro gamitin na lang ng gobyerno, ng administrasyon na to, ang pagkakataon na maitayo naman yung kanilang kahihiyan sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ho ba? At pagdating naman kay Senador Bato de la Rosa, kumuha siya ng mga magagaling na abogado dahil kakailanganin niya to. Well, dito ko na muna tatapusin ang video na to at susubaybayan natin ng malapitan itong mga pangyayari nito sa Senado, lalong-lalo na po syempre dito sa pagpapalit ng liderato at itong arrest warrant ng ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.